Pakisabi nga ulit ng malakas, King Jesus. Yun ang ating pinag-uusapan magmula ngayong December kasi mahalaga na kilalanin natin na ang Panginoong Jesus ay kamahal-mahalang hari. Tingnan natin ang Matthew 2, verse 1 to 6. Sabayan nyo akong magbasa dito ha, pakisabay. Sabi dito, panahon ng paghahari ni Herodes sa Huda nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem. May mga pantas, pakisabi ng malakas, pantas mula pa sa silangan na dumating sa Jerusalem. Tapos verse 2, nagtanong-tanong sila, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kaya't naparito kami upang siya'y sambahin. Verse 3, nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig. Gayon din ang buong Jerusalem. Diyan muna tayo. So dito, mababasa nga natin yung mayroong mga pantas na naghanap at dumalaw sa Panginoong Hesukristo nung siya ay ibagong panganak. Of course, nakakakita tayo ng mga bilen, di ba? Yung mga bilen ay andun yung si baby Jesus nakahiga sa manger, tapos andun din yung, siyempre, yung mga magulang, si Mary saka si Joseph, tapos may mga pastol. Nakikita nyo ba yun? Di ba? Of course, may mga pastol. Tama yun. Kaya lang, may mali doon. No? Ang mali ay isinama yung tinatawag na tatlong hari. No? Una, mali kasi hindi sila tatlong hari. Ang tawag dito, sila ay pantas. No? Sila ay mga, sa ibang salita, sila ay magi. O kaya sa English, sila ay wise men. No? Magi, mga mago sa Tagalog, kaya nga mayroon ding kanta, tatlong haring mago, di ba? Tatlong haring mago, pinagsama yung hari saka mago. No? So, actually, pag in-English mo yon, ang ibig sabihin nun ay three wise kings. Ganon ang lalabas, no? Tatlong haring mago, pero hindi nga sila hari, sila ay mga mago, sila ay mga magi. By the way, Englishin nyo nga ito, ang singsing ng tatlong hari. Englishin nyo. Aring king king king. No? Okay. O sige na, pag-uusapan lang kasi yung mga yung tatlong hari. No? Anyway, hindi sila tatlong hari, sila ay mga magi, mga wise men, pantas. Okay? Ngayon, maliban pa doon, ang mali sa bilen, actually, hindi sila dumalaw kay Lord nung panahong nasa sabsaban pa si Lord. Hindi sila umabot. Ha? Nung makita nila ang Panginoon, si Jesus daw po ay bata na at wala na sa manger. Bakit? Ang layo ng kanilang pinanggalingan. Galing pa sila sa malayong silangan. At nung panahon na yon ay wala pang LRT mula Cavite hanggang Caloocan. So nagbiyahe pa sila, nag-camel lang sila. So matagal ang biyahe. Kaya nung dumating sila sa Panginoon, of course, hindi kasabay ng mga pastol at wala na sa sabsaban si Lord. Maliwanag? Okay, maliwanag ba? Anyway, ito, sabi diyan, nagpunta sila, hinanap ang Panginoong Hesukristo, tapos dito mayroong binanggit na isa pang hari. Sino yung haring yon? Haring Herodes. Okay, sige, tuloy natin pagbabasa. Verse 4. Kaya tinipon niya, ni Herodes, ang lahat ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. At sila'y tinanong, saan ba isisilang ang Kristo? Sabayan niyo ako, verse 5, ano ang kanilang sagot? Tumugon sila, sa Bethlehem po, sapagkat ganito ang isinulat ng propeta. Verse 6, at ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Okay, pakisabi ulit ng malakas, King Jesus. Ang paghahari ng Panginoon, makikita natin dito sa mga verses na binasa natin na iba-iba ang pagtanggap ng mga tao. Yes, Jesus is King, siya ay ating mahal na hari, pero ang reaksyon ng tao hindi pare-pareho. Tama ba? Ngayon, kung pag-iisipan mo yung negative na attitude ng tao sa paghahari ni Jesus ay nanggagaling sa hindi kumikilala sa Kanya, hindi naniniwala sa Diyos, natural lang yon, right? Natural na maging negative ang mga hindi naniniwala. Ang problema dito sa binasa natin, yung iba dyan, yung karamihan, naniniwala naman.
Kaya lang, mayroon pa ring negative na attitude. Pero siyempre, mayroon din namang positive. Kaya gusto kong pag-usapan natin itong mga to, no? At tingnan natin ano ba yung tamang attitude sa paghahari ng ating Panginoong Hesukristo. Sige, unahin natin. Tatlo sila no? Unahin natin yung the wise, the king and the wise. Pakisabi ng malakas, the wise. So, andito yung mga tao. Sino ba yung mga wise na yon? Of course, ang tinutukoy yung mga wise men nga, yung mga pantas. Pero hindi lang natin sila tinatawag na wise dahil lang sa yun ang title nila, kundi tinatawag silang wise. Bakit? Dahil sa attitude nila sa Panginoon. Ano ang kanilang attitude? They were receptive. Pakisabi ng malakas, receptive. Bakit sila receptive? Itong mga taong ito na hindi naman mga Israelita, pero naniwala sila na mayroong Kristo na isinilang hari ng mga Hudyo. Ano ang kanilang ginawa? Sabi, hinahanap namin siya para mapuntahan namin at pag makita namin ay aming sasambahin. Ibig sabihin, mayroon silang open na puso at tinanggap nila ang pagiging hari ng ating Panginoong Hesukristo. Maliwanag ba? Come on, maliwanag ba yon? Receptive. So receptive sila sa kingship ng ating Panginoong Jesus. Kung tutuusin, ay kung sino pa yung hindi Israelita, kung sino pa yung galing sa malayo, no, sila pa ngayon yung naging receptive sa paghahari ng Panginoon. At it's very important na tayo raw, dapat ganun tayo. Ano ba ang wise na pag-alala ng Christmas? Ano ba yung pinakatama na pag-alala ng Christmas? Dapat maging receptive tayo sa paghahari ni Jesus sa buhay natin. Amen? Amen? Bilang receptive, ano ba ang ginawa nila? No? Sila po ay mga seeker. Ang taong receptive ay magiging seeker. Pag isabi ng malakas, seeker. Pag sinabing seeker, ano yon? Naghahanap. Di ba? Naghahanap. Ano ang kanilang hinahanap? Tingnan nyo, pagdating sa verse 2, sabi nila, nasaan ang hari ng mga Hudyo? Sino ang kanilang hinahanap? Hinahanap nila ang Panginoon. Ganito naman talaga yan no? Para maging hari talaga at tanggapin natin ang paghahari ng Panginoong Hesus sa buhay natin, of course, mahalaga na makilala natin siya. Tama? That's why we seek Him. Of course, mahalaga na maranasan natin siya. That's why we seek Him. Of course, mahalaga na mapalapit tayo sa Kanya, kaya nga we seek Him. Alam nyo ba, si Lord gusto niya na hinahanap natin siya. Gusto niyang maging close tayo sa Kanya. At alam nyo bang gusto niya na mas maranasan natin siya sa buhay natin? Pero ano ang part natin? It is to seek Him. Tingnan nyo ang Jeremiah 29 verse 13. Jeremiah 29 verse 13, sabi dito, pakibasa ng malakas. Come on, malakas. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Ano raw? Hahanapin nyo ako, matatagpuan nyo ako kung hahanapin nyo ako ng buong puso. By the way, ang katabing verse niyan na sikat yung verse 11. Di ba? Jeremiah 29 verse 11, for I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. No, di ba? Pero ito, kaya ko lang sinabi yon para makita, madali nating tandaan, katabi pala noon yung isa pang magandang verse. Verse 13. Ano yung verse 13? If you seek me, you will find me. Kasi yung anuman magandang plano ni Lord sa buhay natin, hindi mangyayari if we do not seek Him. Come on, come on. So sabi niya, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. Ganun pala si Lord, no? Si Lord ay napakabait niya sa atin and He makes Himself available to us. Naniniwala ba kayo, generous si Lord? Come on, generous siya. Pero yung pagiging generous niya, hindi lang sa pagbibigay sa atin ng kung ano-ano, kundi siya mismo willing siya ibigay yung kanyang sarili sa atin. Willing siya na gusto niya mas makilala natin siya at gusto niya mas mapalapit tayo sa Kanya. Alam nyo, as a pastor, hindi naman ako nag-iilusyon na basta nasa church ay matik naniniwala kay Lord. No? Kaya convinced na. No? Kaya talagang gusto na niya talagang sumunod sa Panginoon. Naiintindihan ko may mga questions. Naiintindihan ko may mga doubts. Naiintindihan ko may mga confusions. Naiintindihan ko yung iba ay may mga kung ano pang mga nasa isipan nila, pwedeng gumugulo, kung ano pa, na mga tanong sa kanilang mga isipan. Pero isang bagay na maganda sa Panginoon, basta lumapit ka sa Kanya, maging honest ka sa Kanya, at sabihin mo sa Kanya kung ano yung nasa loob mo,
Well, ang Panginoon nakikinig kasi sabi niya, if you seek me, you will find me. Pwede kang maging honest kay Lord, alam niyo ba yon? Kasi in the first place, nababasa naman ni Lord yung puso at isip natin, tama? Pagpunta naman natin dito, alam naman niya kung seryoso ba talaga tayo sa Kanya, right? Pagpunta naman natin dito, alam naman niya kung talaga bang naniniwala tayo sa Kanya. Ngayon, kung sakali may ma-question ka, pwede mong itanong kay Lord, maging honest ka. O kaya sabihin mo sa Kanya, Lord, nahirapan pa talaga akong maniwala sa iyo eh. Di ba? Kung mayroon ka pang struggle, at sabihin mo sa Kanya, Lord, magpakilala ka pa sa akin. Panginoon, open my eyes. O kaya, Lord, iparanas mo pa ang iyong sarili sa akin. Pwede mong gawin yon. At ang Panginoon, sabi niya, if you seek me, you will find me. Of course, kung tama yung pagsisik mo, hindi lang para lang isatisfy ang curiosity, no? Kundi dahil sa gusto mo talaga na lumapit sa Kanya. Amen? Hello, maliwanag ba yon? Maalala ko, kasi ang huling punta namin ng US ay 2019 bago mag-pandemic. Of course, kasama ko lagi si Mami Weng. Anyway, nung panahon na yon, wala kasi naalala na nung pagbalik, mayroong isang member doon ng church na mga 70 years old na, matanda na, pero ang lakas pa ng kanyang katawan na hindi ko malilimutan kasi kakaiba tong kwento nitong mamang ito na nung siya ay nandito pa sa Pilipinas, ay siya ay hitman ng isang sikat na mayor dito sa Metro Manila. Hindi ako babanggit ng pangalan, hindi ko sasabihin kung sino mayor, pero sikat na mayor. No? At hindi ko sasabihin din kung asan siya ngayon sa US kasi baka mamaya kidnapin niyo ako, torturin niyo ako para ituro kung asan siya. Kasi baka may mga galit pa sa kanya. Ha? No? Itong mamang ito ay talagang grabe yung mga krimen na pinaggagawa niya. Nandito pa siya sa Pilipinas, pero dahil nga sa kapit at koneksyon sa makapangyarihang politiko, nung kailangan na niya magtago, nakapagtago siya, so ngayon nasa Amerika na nga siya. No? Ngayon nga, kasama siya sa church doon, tapos nung andun nga kami, ay siya pa yung, pinag-drive pa kami, no? Talagang matanda na, pero pati sa driving, sigang-siga. No? Nasa US, kung makapag-drive, tapos ang liit ng kotse, kaskasero talaga. Anyway, tapos yung, dahil nga sa gusto rin niya na mapabalik kami doon, ay ibinili niya kami actually ng ticket. No? Dapat April 2020, may ticket na kami, pabalik na US. Kaso, yung nga, nag-pandemic, so hindi natuloy. Anyway, kaya ko kinukwento ito, kasi itong mamang ito, siyempre hindi ko siya malimutan. Tapos dito lang, mga September, dumating yung kanyang pastor, galing nga ng US, kwentuhan kami, tinanong ko siya, kumusta si ganito? Sabi niya, so napag-usapan namin siya. At sabi niya, alam mo pastor, kaya ganun yun, kaya gustong-gusto niya, kaya mabait siya sa mga pastor, sabi niya, sa mga lingkod ng Panginoon. At saka talagang lumalapit siya ng seryoso kay Lord. Kasi yung karanasan niya pala, ganito, nung una, talagang ini-invite ng misis niya na magpunta sa church. Ayaw niya talagang pumunta sa church. Tapos, dumating yung time, sabi ng misis niya, dinir siya, challenge siya. At ang challenge sa kanya ay mag-isip ka ng isang tanong, tapos huwag mong sasabihin kahit kanino, tapos pag hindi nasagot yung tanong na yan sa pagpunta mo sa church, hindi na kita iimbitahin uli. No? So yun ang naging deal. Mayroon kang question sa isip mo, wala kang kanino man na pagsasabihan, pero pagpunta mo sa church, sasagutin yan ni Lord. Pero pag hindi nasagot, sabi niya, hindi na kita iimbitahin ni huli. So siguro naisip niya, ayos to, para hindi na ako kulitin ng misis ko. So sumama siya. No? Sumama siya sa church at tamang-tama. No? Pagpunta niya sa church, kung ano yung question sa isip niya na hindi niya sinabi kahit sa misis niya, wala siyang pinagsabihan na sagot sa oras na yon doon sa church. At alam niyo kung ano yung kanyang question, simple lang yung kanyang question. Mapapatawad pa ba ako sa dami ng kasalanan ko? Tama-tama sa preaching ay yun ang tinalakay ng pastor kung paanong sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesukristo ang ating mga kasalanan ay nabayaran at tayo lahat ay pinatawad. Amen? Palakpakan naman natin si Lord dyan. No? Well, bakit? Kasi sabi ng Panginoon if you seek me, you will find me. You can just be honest to God. No? At sabihin mo sa Lord, I want to seek you, I want to know you, I want to love you. Kahit ako from time to time, sinasabi ko pa rin yan kay Lord. Hindi naman to know Him, kundi sabi ko, Lord, I want to know you more. I want to love you more. So Lord, magpakilala ka palalo sa akin. So we can continue seeking God. No? And as we seek Him, ay mas lalo natin siyang nakikilala at mas lalo natin siyang bibigyan ng pagkakataon na maging hari palalo ng buhay natin. Amen?
So seek God. Pakisabi ng malakas, seek God. Pero hindi lang yon, seek God's will. Pakisabi ng malakas, seek God's will. Kasi hari siya eh. Di ba sabi niya nga niya, thy kingdom come, tapos? Come on. Anong kasunod nun? Thy kingdom come, tapos? Thy will be done. Di ba? Dumating ang paghahari mo, matupad ang kalooban mo. Ama namin, sumasalangit ka, tapos? Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, tupdin ang loob mo. Thy kingdom come, thy will be done. So isang bagay na kung si Lord talagang, yung kingdom niya nasa buhay ko, ang dapat nangyayari pala, nasusunod ang kalooban niya sa buhay ko. Amen? Amen? Ibig sabihin nun, nasusunod ang kalooban niya sa ano? Mula sa mga bagay na masama, so, tumitigil tayo at ginagawa natin yung mga bagay na mabubuti. Kasi dapat nasusunod ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Amen? Pero hindi lang yon, kundi sa iba pang bagay na kalooban ng Panginoon sa buhay natin, maganda na hangarin natin at hanapin natin na yon ang matupad sa ating mga buhay. Naniniwala ba kayo ang God's will yun ang perfect para sa atin? Come on. Sino naniniwala na ang kalooban ng Diyos yun ang best para sa iyo? Naniniwala ba kayo doon? No? So, sa buhay, hindi pwedeng tira ka ng tira, banat ka ng banat, pasok ka ng pasok. Hindi pwedeng ganon. Dapat pala sa buhay, hinahanap din natin ang God's will. Naghahanap ba kayo ng God's will? Come on, naghahanap ba ng God's will? Halimbawa sa love life, naghahanap kayo ng God's will? Come on, naghahanap kayo ng God's will? O basta tao, pastor. No? Basta babae, basta lalaki, ganon. Hindi, dapat mayroong guidance ni Lord. Tama? Hindi yung basta gusto mo, no? hindi ganoon eh. No, kaya tuloy ang dami papalit-palit ng jowa, no? Bakit? Kasi nga hindi humahanap ng God's will. Hindi humihingi ng guidance sa Panginoon. 'Di ba? Alam nyo, young people, listen, yung mga single diyan, may mga heartaches na hindi mo kinakailangan pagdaanan. Kaya mo lang naman kasi pinagdadaanan kasi pasok ng pasok sa relationship. Pero kung mapunta ka na agad doon sa God's will para sa'yo, mai-spare mo ang sarili mo, maiiwas mo ang sarili mo sa kung ano-anong mga sakit ng kalooban. Tapos, Lord, bakit mo ako sinasaktan ng ganito? Kasalanan pa ngayon ni Lord. No? Alam mo, may mga heartbreak na hindi naman kailangan pagdaanan kung in the first place, hinanap mo na ang kalooban ni Lord. Tama? Kaya nga di ba kinukwento ko sa inyo, nung ako single, yun ang prayer ko, Lord, kung magkaka-girlfriend ako, gusto ko yun na, para hindi ako masaktan at hindi na rin ako makasakit. Amen? Hello, amen ba? Okay, so, pagdating sa love life, seek God's will. Pagdating sa pag-aaral, o yung mga mag-i-enroll, maganda rin, Lord, guide me. Tama? Kaysa, again, enroll kung anong maisip, tapos magdadrop, tapos enroll ulit, 4 na taon pa na, first year pa rin. Bakit? Kasi nga, saan di tayo humingi ng guidance kay Lord, di ba? Mag-a-abroad ka, humingi ka ng guidance kay Lord. No, yun ba talaga ang best para sa iyo at sa pamilya mo? Hello? Sa trabahong ganito, yun ba talaga yung best na trabaho para sa iyo? Di ba pag nagtatrabaho ka, Lord, kung ano yung best para sa iyo? Gusto ko, Lord, yung trabaho na maiiwas ako sa kasalanan, di ako mapipilitang gumawa ng kalokohan. Gusto ko, Lord, trabaho, yung Sunday ay mayroong day off kasi Sunday is for you. Amen? Pwede ba yung mga ganon, di ba? Kasi nga hinahanap natin kung ano yung best, kung ano yung will ng Lord sa buhay natin. Kung siya yung king, hanapin natin yung kanyang will at hayaan natin na yon ang mangyari sa mga buhay natin. Maliwanag ba, mga kapatid? Come on, maliwanag ba? Okay? So pakisabi ng malakas, receptive. Receptive tayo sa gusto ni Lord, receptive tayo sa kalooban niya, kasi nga siya yung hari at siya ang masusunod sa buhay natin. Okay? Number 2 na klase ng tao rito, the fool. Pakisabi ng malakas, fool. Sino yung hangal? Verse 3. Tingnan nyo basahin natin ulit yung verse 3. Sabi, nang babalitaan ito ni Haring Herodes. Pakisabi ng malakas, Herodes. Okay, para maintindihan natin maraming Herodes sa Bible, no? Actually, kung paanong yung Caesar, 'di ba? Julius Caesar, 'di ba yung maganyan, no? Iba-iba rin yung mga Caesar Augustus, maganyan. Meron ding Herodes na hindi iisa, kundi gamit yung pangalan na Herod. Ang tinutukoy dito ay si Herod the Great, no? Herod the Great. Ngayon,
itong si Herod the Great namatay, no? Namatay na nung bata pa si Jesus. Kaya baka nagtatanong kayo, pastor, di ba patay na? Bakit meron na namang Herodes sa panahon ni Paul? Kasi nga maraming Herodes. Baka nga kapitbahay mo pa yung iba. yung Herodes na to, ang mga tinutukoy, yung mga anak ni Herodes. Mayroong Herod Antipas, mayroong Herod Archilao, gano'n, no? So, mga anak ni Herod the Great. Ang tinutukoy dito ay si Herod the Great. O ngayon, ano nang nangyari? Sabi niya, siya'y naligalig. Anong nangyari? Come on. Siya ay nagtakot, nag-alala, naguluhan. Bakit? No? Of course, gayon din ang buong Jerusalem, pero yung ibang mamamayan, karaniwang mamamayan, kung sila man naligalig, sa simpleng paraan, maring inisip nila, totoo ba? Saan kaya? Huy, ano kayong mangyayari? Ganon sila. Pero iba ang pagkaligalig ni Haring Herodes, ang pagkaligalig niya ay mayroong kasamang takot. Bakit? Kasi siya ay hari na insecure. Alam nyo naman, yung mga nakaupo, di ba, lagi nilang inaalala kung sino ang papalit o baka mapalitan sila. Tama? Diba, madalas ganon. No? So, itong si Herodes, andito siya sa kanyang paghahari, tapos mayroon dumating na mga pantas, nagtanong-tanong, asan ang hari ng mga Hudyo? Ano ang problema doon? Siya ang kasalukuyang hari ng mga Hudyo. Come on, may problema ba doon? May problema ba doon? Sino naniniwala may problema? Sino naniniwala walang problema? Sino walang pakialam kahit anong problema? Okay. So, tingnan nyo O sige, ganito. Isipin mo na lang ganito. Punta ka sa City Hall. Tapos magtanong-tanong ka doon. Andito na ba ang susunod na mayor ng Caloocan? No? Gawin mo yun sa City Hall, patay ka. Di ba yan? Yari tayo dyan. Di ba? Bakit? May kasalukuyan nakaupo, tapos nagsasasalita ka ng ganon. Tama? So ganon din naman. Haring Herodes, nasa kanyang trono, tapos may dumating na mga pantas. Asan ang hari ng mga Hudyo? Kaya siya naguluhan. Bakit? Alam niyo kung ano ang problema ni Herodes? Siya ay talagang gigil na gigil at talagang sabik na sabik sa kapangyarihan na ayaw niya itong mabitawan. Alam niyo ba? Kahit i-google niyo, o kaya i-type niyo lang sa Meta AI, no? Okay. Makikita niyo 'yan. Halimbawa, tanungin mo lang ganito, sino ang Herodes na nagpapatay ng mga mahal sa buhay? Sasabihin si Herod the Great. Sino ang kanyang mga pinapatay? Sasabihin ganito, listen carefully sino ang kanyang mga pinapatay? Pinapatay niya, una, si Aristobulus, kanyang pamangkin at asawa ng kanyang anak. Di ba ganon sila kahit magpinsan, no? Pamangkin niya, asawa ng anak, pinapatay niya. Bakit? Threat sa kanyang trono. Pinapatay niya si Mariam, kanyang asawa. Bakit? Threat sa kanyang trono. Pinapatay niya yung kanyang anak na si Alexander, saka anak niyang si Antipater. Mga anak niya to, pinapatay niya. Bakit? Threat sa kanyang trono. Imagine tong tatay na to, at tong mister na to, kahit sariling pamilya ipakakatay, ipauubos. Bakit? Kasi ayaw niya na mayroong maging kapalit sa kanyang trono. Takot na takot siya doon. No? So, ganun tong si Herodes na to. Kaya nga siya ay fool. Pag-isabi na malakas, fool. At ang fool, ganito yan. Ano ang kanyang attitude sa paghahari ni Lord? Siya ay rebellious. Pag-isabi na malakas, rebellious. Okay? The fool is rebellious. Bakit? Well, ayaw niya na paghariin si Lord sa kanyang, o ayaw niya na maagawan siya ng paghahari kasi nga akala niya aagawan siya. Kaya nga siya ay ayaw magpasakop. Rebellion. Come on. Alam nyo, yun ang problema, Pwedeng, kasi si Herodes, naniniwala ba si Herodes? Of course, naniniwala siya. Kasi kung hindi siya naniniwala na may isinilang na hari ng mga Hudyo, wala naman siyang gagawin, wala siyang pake. Tama? Pero bakit siya nag-alala ng ganito? Bakit kung ano-ano ang ginawa niya? Kasi naniniwala siya na mayroong isinilang na hari ng mga Hudyo. Ang problema lang, ayaw niyang magpasakop at ayaw niya na sundin o mapalitan ng hari na ito. Kaya nga ang tawag diyan ay rebellion. Alam nyo, yung mga tao na hindi kumikilala kay Jesus, hindi naniniwalang mayroong Diyos, natural, hindi sila susunod sa Panginoon. Natural, ayaw nilang
Ayaw nila na mayroong sinusunod sa kanilang buhay. Natural lang yon, di ba? Pero ang mas nakakalungkot, yung mga tao na nininiwala naman kay Jesus, yung mga tao na naniniwalang mayroong Diyos, kaya lang kung mabuhay, ay hindi sumusunod sa Panginoon. Ang tawag doon ay rebellion. Rebellion to the Word of God. Kaya nga ang tanong, nga ako ba? Kumusta ako? Pinagahari ko na ba si Lord sa buhay ko? O baka rebellious pa rin ako? Bakit ako pa rin ang nasusunod sa buhay ko? Possible ba yan? Diba? Halimbawa, isipin na lang natin, kumusta ang gamit mo ng iyong dila? Kumusta ka sa pagsasalita? Yan ba pag nagsasalita ka ba nakikita na si Jesus ay hari ng buhay mo? Kasi hindi ka na nagmumura, hindi ka na nagsasalita ng mga masasakit, hindi ka na nagpupupos ng mga kung anong mga hindi maganda at makakasama sa iyong kapwa. Kasi alam mo na hindi dapat yon sa Panginoon. Kaya ginagawa nating hari si Lord ng ating mga dila. Okay? Ngayon, hindi lang dila. Pwedeng, okay, hari na si Lord ng aking dila, pero hindi pa siya hari ng aking mata. Diba? Hindi na nga ako nagsasalita ng masama, pero nanunood pa ako ng masama. Hindi na nga ako nagsasalita ng mahalay, pero nanunood pa ako ng mahalay. Mukhang pati yung mata mo, kinakailangan talagang pagharian ni Lord. Amen? Amen? Yung katawan mo, nagahari na ba si Lord? Yung damdamin, nagahari na ba ang Panginoon? Di ba? Yung pag laging galit. Teka, nagahari na ba si Lord? Nagahari na ba ang Diyos, ang Panginoong Hesus sa ugali natin? Okay. Nagahari na ba si Lord sa mga gawi natin, sa mga kinasanayan natin, bisyo man yan, libangan man yan, nagahari na ba ang Panginoon? No? Importante kasi na gawin natin talagang hari si Lord sa buhay natin. Bakit? Kasi sa totoo lang, yun ang mas magpapabuti ng buhay natin. Naniniwala ba kayo doon? Come on, naniniwala ba kayo doon? Ang problema ni Herodes, ganito. Ang problema niya ay kaya siya takot na takot dahil akala niya aagawan siya ng paghahari talaga. Ibig sabihin, madidemote siya. Di ba? Mawawala siya. Pero tika muna, kung pag-iisipang mabuti, yun ba talaga ang sadya ni Jesus? Come on, bumababa si Jesus sa mundo, ipinanganak ba siya sa Bethlehem para nang sa ganon, paglaki-laki niya ay sipain si Herodes sa trono at palitan niya? Yun ba ang plano ni Lord? Hindi. Alam nating hindi. Kasi hindi naman para magtayo si Lord ng political kingdom, ang itatayo niya ay spiritual kingdom. So, yung takot ni Herodes ay actually walang basihan. Tama? Yung inaalala niya na agawan siya at madidimot siya, mukhang mawawalan siya, actually hindi. Actually nga, kung ang ginawa ni Herodes ay kinilala niya si Jesus, baka nga mas tumagal pa siya at mas naging maganda pa yung buhay niya at naging mas maganda pa ang kasaysayan niya. Tama? Tama ba? Ngayon, ito nga ang problema. Tayo, minsan, akala natin, pag naghari si Lord, takot tayo na sumuko sa Panginoon, takot tayo magpasakop, takot tayo na ipaubaya yung buhay natin. Bakit akala natin parang mapapasama tayo, mawawalan tayo? No, hindi ka mawawalan, mas mabubuo ang pagkatao mo. No? Pag ikaw ginawa mong hari talaga si Lord, sumusunod ka sa Panginoon, hindi magiging malungkot ang buhay mo, mas magiging masaya ang buhay mo. No, hindi ka ibababa, mas itataas ka ng Panginoon. Amen? Kasi yun naman talaga ang sadya ni Lord. Yun akala kasi ng iba eh. Di ba pag sumunod na kay Lord, di ba parang boring na yung buhay? No? Iwan ko sa inyo. No? Pero magulang sumunod ako sa Panginoon, ako ay 16 years old nung magdesisyon. Hanggang ngayon, nakita ko, mas maganda yung buhay ko, mas masaya, mas less ang heartache, no? Mas konti yung mga pahirap sa mga katawan at kalooban. Bakit? Kasi nga, nung ginawa kong hari si Lord sa buhay ko. Amen? Huwag matakot paghariin si Jesus. Amen? At gawin natin siyang hari ng lahat ng bahagi ng buhay natin. Si Herodes kasi sa takot, di ba? Pakikita nyo dyan sa verses na yan, ano ang kanyang ginawa? Kinausap niya yung kanyang mga pantas. Sabi niya, sige nga, hanapin nyo. Pag nakita nyo, balik kayo sa akin, sabihin nyo kung asan siya. Tapos sasambahin ko rin siya. Charot. No? Kasi, sa totoo lang, ang plano niya, ipapatay pag nakita niya si Jesus. Right? Nung hindi na bumalik yung mga pantas kasi winarningan ng angel. Sabi, wag na kayong babalik kay Herodes, masama ang tangka niyan. Nung ma-realize niya na hindi na niya makikita si Jesus, anong ginawa niya? Pinapatay niya ang lahat ng bata 2 years old pababa doon sa Bethlehem.
Imagine, ganun siya, no? Dahil sa sobrang takaw sa kapangyarihan, takaw sa trono. Mga kapatid, of course, di naman tayo ganun, di ba? Pero sa totoo lang, maraming mga bagay na nasasakripisyo sa buhay natin at mga bagay na sana maranasan natin mga mabubuting bagay kung hindi lang tayo nagre-rebelde sa Panginoon. Ibig sabihin na nagre-rebelde kung talagang hinahayaan natin na ang salita ng Diyos maging gabay natin sa buhay at hindi natin siya sinusuway. Amen? Amen? Okay, so that's number 2. Ano yung number 1? Receptive, no? Wise. Yung fool, ano siya? Rebellious. Pangatlo, may pangatlo rito. Last na. The learned, no? The learned. No? So, pag sinabing learned, yan ang noun ng, ibig sabihin sa Tagalog, aral. No? Pag verb, learn lang, learn. Ha? Huwag nyo sabihin yung learned. No? Parang learned, ibig sabihin educated o kaya araled. No? Ganyan. Araled. Ganyan. Okay. Okay? So, anyway, sino yung learned? Sino yung mga educated? Basahin natin uli, verses 4, 5, and 6. Anong ginawa ni Herodes? Pinatawag niya, sino? Come on, sino? Pinatawag niya mga punong pari, high priest. Sino pa? Mga tagapagturo, mga scribe, sabi, mga parisiyo, mga experts sa Bible, experts sa law. No? Tapos, nagtanong siya sa kanila, saan isisilang ang Kristo? Ang bilis nila sumagot. Tama? Ano ang sagot nila? Sa Bethlehem po ng Judea, sapagkat ito ang nasusulat. Oh, meron pa silang verse agad. Diba? Alam na alam nila ang kanilang sagot. Meron pa silang basis. Ano ang kanilang basis? Saan na tayo? Pakisundan yung verse. Pagdating sa verse 6, sabi niya ay, at ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Huda. Magkakaroon ka ng karangalan, bakit kasi ipapanganak sa iyo ang magiging hari ng mga Hudyo? No, yun ang point niyang verse na yan. Okay? So, ibig sabihin, yung tinanong ni Herodes na mga aral, mga expert, mga educated, alam na alam nila ang sagot. Pero ang malaking tanong, pagkatapos noon, ano ang ginawa nila? Mayroon bang nag-effort na Pharisee o kaya teacher of the law? Mayroon bang nag-effort na pumunta sa Bethlehem at tinignan kung baka nga ipinanganak na talaga ang Mesias? Wala. Bakit? Kasi puro dito. Hello? Hello? Alam nyo, iba yung wise, iba yung learned. Iba yung educated, pero iba rin yung marunong. Tama? Na pwedeng marami kang alam, pwedeng isa kunti lang ang alam, pero yung alam niya, inaaksyonan niya, pinapamuhay niya, yun ang wise. Pero yung isang tao na walang gaanong alam, hindi pa gaanong alam ang Bible, pero kung kunting nalalaman niya, yun ang pinapamuhay niya, yun ang wise sa harapan ng Panginoon. Pero yung tao, ang daming alam, basa ng basa, memorize ang buong Bible, no? At kabisado kahit anong pag-usapan, laging may sagot. Diba? At parang alam na niya lahat, di ba may mga ganon? Pero kung ang tanong, kumusta ang buhay? Kumusta, napapamuhay ba? No? Kasi pag ganon, ang tawag dyan ay religious lang. No? Religious. Mayroong rebellious, pero mayroong religious. Ang learned, pwedeng maging religious. Okay? Ano raw uli? Pakisabi ng malakas, religious. Teka, masama ba ang religious? Depende sa gamit, siyempre. Pag religious ka sa pagtututbrush, no? Religious ba kayo sa pagtututbrush? Habang nagpipray, habang nagtututbrush, nagpipray, ganon. Hindi. Pag sinabing religious sa gawaing bahay, religious sa paliligo, ganyan ibig sabihin consistent. Tama lang na maging consistent, right? Di ba? Pero ang sinasabi natin dito na religious, yung nag-church ka, nagpipray ka naman, kaya lang, hanggang dun lang. Kaya nga lagi ko sinasabi, hindi naghahanap si Lord ng taga-simba, naghahanap siya ng taga-samba. Amen? Halimbawa, andito tayo ngayon, teka, nagkakantahan. Ano ba? No? Talaga bang sinasamba natin si Lord habang kumakanta ng mga kanta ng papuri sa Kanya? Ito, mayroong nag-i-speak, nagpapaliwanag ng Word of God. Nakikinig ba tayo? No? Tingnan yung katabi nyo, baka nagso-social media. No? Baka kung sino-sinong kausap sa messenger. Then, tingin nyo yun, tingin ba ninyo, yun ay isang bagay na nakakatuwa sa Panginoon? Hello? Di ba? Kasi nga lagi ko nga sinasabi, si Lord hindi nag-check ng attendance.
Ang tinitingnan ng Panginoon yung puso natin. Walang kwentang andito tayo kung wala naman yung puso natin sa Kanya. Hello? Baka akala natin, ay, linggo ngayon, papacheck ako ng attendance kay Lord. Para pag kinuha na niya ako, marami akong attendance sa langit. No? Ganun. Ganun ba yun? Hindi yon ang hanap ni Lord sa atin. Hindi niya hanap sa atin yung nangre-relihiyon lang tayo. Ang hanap niya sa atin, yung tamang relasyon sa Kanya. Amen? Hello, amen? Di ba? Okay, nagpipray ka, pero parang ritual lang yung prayer mo. Tama na mag-pray, pero nag-pray ka na rin lang, hindi ko usapin mo na ng seryoso si Lord. Tama? Maliwanag ba? Mga kapatid, di ba gagawin mo na rin lang, hindi gawin mo na ng totoo. Right? Kasi yon ang hanap ng Panginoon sa atin. Minsan kasi po pwedeng tayo nag-church, nakikinig, dami na nating alam, pero ang tanong, ano na nga ba yung pinapamuhay natin? Kasi pwedeng may information, walang transformation. Right? Pwedeng mayroong degree, taas ang pinag-aralan, pero walang temperature. Mataas ang degree, mababa ang temperature. Ibig sabihin, pambira, wala man lang apoy sa puso mo, hindi mo man lang nararamdaman. No? Wala sa puso mo yung mga bagay na nasa isip mo. Di ba? May alam, pero walang pakialam. Sabi nga nila. No? So, pwedeng ganun ang mangyari sa atin at ang tawag nga doon ay religious nga lang tayo. No? So, kasi nga head knowledge. Pero si Lord, of course, marami tayong pwedeng malaman pag nagbabasa tayo ng Bible, nag-church tayo, pero tandaan natin, at the end of the day, ang hanap ng Panginoon ay yung personal na relasyon natin sa Kanya. Maliwanag po ba? Hello, maliwanag? So, we come to church hindi para maging religious lang tayo. Ang sadya talaga natin dito ay magkaroon ng magandang relasyon sa Panginoon, mas maranasan si Lord sa buhay natin. At mas mapalapit tayo sa Kanya. Kasi, naniniwala ba kayo, you can be religious but not spiritual? Come on. You can be religious but not spiritual. Pwedeng simba ng simba, pero wala talagang maayos na spiritual life. No? Pwede tayong laging nasa loob ng church, pero pagdating sa bahay, iba naman yung buhay natin. Pagdating sa labas, ay kabaligtaran. Diba? Of course, naiintindihan ko na may mga natural tayo. Hindi ko naman sinasabing magpaka-plastic tayo. No? Pero ang point ay, kung ano man yung ginagawa ng Panginoon sa church, dapat nadadala natin sa mga bahay natin, nadadala natin sa labas ng church. Kasi ayaw ng Lord na maging religious lang tayo. Amen? Maliwanag ba, mga kapatid? Okay? So, yun, no? Ito yung dalawang bagay na hindi maganda dito sa nabasa natin. Sila, naniniwala naman sila. Naniniwala ba yung mga high priest? Naniniwala ba yung mga tagapagturo ng kautusan? Naniniwala sila. And yet, religious lang sila. Tama? Si Herodes ba naniniwala? Naniniwala rin. And yet, rebellious siya. So, ano ang tama? Yung wise men. Naniwala sila, inaksyonan nila, lumapit sila kay Lord. No? At hinanap nila ang Panginoon sa kanilang buhay. Alam niyo, maganda yon, magandang prayer natin lagi, Lord, thy kingdom come, thy will be done sa buhay ko. Gusto niyo ba yon? Come on. Ngayong year na to, o sa susunod na taon pa, sabihin natin kay Lord, Lord, your kingdom come, your will be done in my life. At mangyayari lang yan pag yung buhay natin ay inihandog natin sa Panginoon. Tumayo tayong lahat. Come on, tayo tayong lahat. Tingnan ulit yung katabi, Merry Christmas. No? Pakitingala, sabihin natin, Merry Christmas, Lord. No? Ang ganda ng kanta natin kanina, di ba? Ano raw ang Pasko? Huwag kalilimutan, ito ay kay Kristo. Ano raw ang Pasko ay kay Kristo. No? So, ang inaalala si Lord. No? Of course, tumatanggap tayo ng regalo. Pero alam nyo, mayroon talaga na best na marigalo natin sa Panginoon. Your best gift to the Lord is your life. Hello? Yung pagpapasakop natin, pagsusuko natin, paghahandog natin ng buhay sa Panginoon. Walang ibang regalo sa totoo lang na gusto ng Panginoon na mabigay natin sa Kanya. Nang higit pa kaysa sa sarili nating buhay. Kung paano binigay niya yung buhay niya para sa atin, gusto rin ni Lord mabigay natin yung ating buhay sa Kanya. So, ngayon pinag-uusapan natin, King Jesus. Ano ang tamang response?
maging receptive tayo sa kanyang paghahari sa buhay natin. Sabihin natin sa kanya, Lord, pagharian mo ang buhay ko. Pwede ba nating sabihin yun sa Panginoon? Come on. No? Panginoon, please, reign over my life. Ikaw manguna, ikaw maghari sa buhay ko, Panginoon. Sabi nung kanta, nagpapakumbaba sa'yo. Nagpapakumbaba sa'yo. Kasi hanggat alam mo na parang mas marunong ka sa sarili mo, parang mas alam mo kung anong mas mabuti para sa'yo, ipipilit mo yung gusto mo. Tama? Hanggat tingin mo ay okay lang yung ginagawa mo, pipilit mo yan. Pero kung marunong ka magpakababa at sabihin sa Panginoon, Lord, sa totoo lang, di ko hawak buhay ko. Sa totoo lang, Lord, hindi ko kaya. Sa totoo lang, ikaw lang naman talaga makakabuo ng buhay ko. Then it is easy to say, Lord, be my King. Kaya nagpapakumbaba ako sa iyo, Panginoon. Pwede ba tayong magpakababa ngayon sa harapan ni Lord? Come on. Pakababa tayo sa Kanya, sabihin natin, Lord, magpakailanman, buong buhay ko, I want you to reign in my life. Amen? Sabihin natin, Lord, buong buhay ko, pagharian mo ang buhay ko, magpakailanman, gusto kong sumunod sa iyo, gusto kong ikaw ang maging hari ng buhay ko.